Hi guys! Welcome once again to the Rooftop Tower Garden. And ngayon ang pag-uusapan natin ay mga puno na madalas nating nakikita kung saan-saan lang. So again, I'm Brother Peter Reyes at ipapakita ko sa inyo kung ano ito mga puno. Yan. So minsan pag naglalakad tayo sa daan o naglalakad tayo sa mga kalsada, nakikita natin may mga tumutubo maliliit na halaman dito sa mga tabi-tabi yan. Yun pala, ang tawag doon ay Ficus benjamina. Ayan. So ang tawag dito ay Ficus benjamina, pero minsan tinatawag natin siya na balete or minsan rubber tree din. Pero ang rubber tree kasi ngayon, ang alam ko yung malalaki yung dahon. Pero alam ko nung bata ako, rubber tree ang tawag natin dito. Pero balete na rin. May isang klase pa niyan, ito baleteng pula ang tawag nila. Kasi pag bagong tubo ang dahon ito, mapula. Narinig nyo, daan na kasi ng aeroplano tsaka ng mga bangkay ng area natin. Yan, tabi ng Pasig. Ayan, so actually, gusto ko i-share sa inyo yung development or update doon sa una naming na-shoot. Dito sa rooftop, nagkaroon ng pugad ng isang ibon, tapos may dalawang itlog. Ngayon, binantayan namin siya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kasi yung itlog na dalawa ay na-hatch na or basag na. So, ibig sabihin, inaalagaan talaga siya ng mother bird. Yan. So, papakita ko sa inyo kung ano na itsura noong mga ibon na yon. Nakakatuwa. Yan. Dahan-dahan natin tingnan. At reminder lang, pag nakakita kayo ng ganito, huwag nyo silang aabalahin or didistorbuhin kasi baka iwan ng nanay, hindi na sila magpisa. Pero sa atin, in this case, hindi natin sila dinistorbo, so napisa yung dalawang dalawang itlog at nagkaroon ng dalawang malulusog na sisiw. Halika, tingnan natin. Pero bago natin tingnan, sa dali lang, iniisip nyo anong connect dito sa diniscuss kong dalawang klase ng puno. Sa ganitong klaseng puno, gumawa ng nest or gumawa ng pugad si mother bird. Ayan. So halika, tingnan natin. Dahan-dahan lang. Ay, nagising yung isa. Tulog yung isa. Ayan. Ayan. So, tama na yun. Wag na natin masyadong. Ayan. So tama na yun. Ayan, tama na yun. Wag na natin silang masyadong distorbohin. Parang mga ostrich, no? Gumagano ganito. Ano instinct ng ibon yun, yung halimbawa na alam nila na parating na yung kanilang nanay, nga silang gano'n, parang gumaganong-ganon, parang ostrich. So ayan, so sa susunod, papakita ko sa inyo kung ano na yung development or kung lumaki na siya. Ibang halaman naman yung didiscuss natin para makita nyo kung anong magiging itsura niya. Kasi sa tingin ko, hindi siya maya. Para siya isang klaseng ibon na yung dibdib, tapos mas mahaba yung buto. Hindi ko alam ang tawag doon eh. Ayan. So, again, balik tayo doon sa puno. So, ito, yung baleteng pula ang tawag nila at saka yung itong Ficus benjamina, parang rubber tree. Actually, ginagamit din namin itong panggayak ng karose kasi para siyang puno ng apple. Ginagayakan namin siya ng mga prutas kapag Santo Niño or Bambino Festival dito sa Pasig. Ngayon, buti hindi pa namin siya kinukuha kasi na pag-alaman namin yung ugat niya ay gumagapang papunta sa mga loob-loob ng mga simento. Ang worry natin baka mag-crack yung ating simento. Kaya siguro pag nakalipad na yung ibon, saka na lang namin aalisin yung puno or ililipat siya. Ayan, so again, maraming salamat uli sa inyong panonood dito sa Rooftop Tower Garden. At natutuwa ako dahil pagpasok ng taon, nakakita nga tayo ng nest ng ibon dito sa ating rooftop. Sa tingin ko, it symbolizes new life, new year, new hope sa ating mga buhay. So sana kayo din
magkaroon kayo ng prosperous New Year at sana ay maging masagana ang pagpasok ng bagong taon ngayon. Ayan, so before we go, re-remind ko lang kayo na you can comment down below para kung gusto nyo pumunta rito at gusto nyo mag-request, just comment down below at tingnan natin kung magbibigyan natin yung mga request nyo. At don't forget to like, comment, share, and subscribe Rooftop Tower Garden. At don't forget then to hit the bell button para sa ating mga latest update. Again, I'm Brother Peter Reyes para sa Rooftop Tower Garden, Bambang Pasig. Hanggang sa muli. Bye!